Ay, Hello! hello po sa lahat. Oh, Nasa welcome you muna baba. sa TV. I'm back again, sorry. Okay Miss, lang, okay lang. masyadong hot yata yung topic. It's okay. Ah, kasi masyadong toxic the past few weeks. I-remind ko lang po that October is Cancer Awareness Month. And since Wow. pinag-uusapan niyo po ang tungkol sa breast, Oo nga. meron po akong saka lately po napapag-usapan ng myoma. Ah, meron Hmm. po akong bisita from Manila. She's a board passer po, graduate ng UST, and she's been in practice for 10 years. Hmm. Ano lang po ako, mag-share lang po ako. Uy! Sorry, mag-mute ako. Okay lang, Miss Inday. Sige, sige, Miss Cardi, the floor is yours. Sige po, she's a, oh my God, hinakabahan ako. So, ito po siya, yes, Miss Inday. So, i-discuss number 1 po yung yung myoma, about myoma. Okay, go Doc. Hello, good evening po sa lahat. Ako po ay isang practicing obstetrician gynecologist or OB-GYN po sa Philippines. And na-invite nga po ako ni Miss Carty D para magbigay lang ng brief background lang po. Sa myoma, sabi nga po niya, uterine fibroids or myoma po na tinatawag ay benign tumor ng matres or ng uterus. Although there's less than 1% chance na pwede pong maging cancer ang myoma. Pero very little lang, less than 1% chance. Ito po ay hindi namamana, hindi rin po ito nakakahawa. Ito po ay randomly lang na tumutubo sa mga matres. Hindi po natin masasabi kung sino ang maaring magkaroon ng myoma. Ang kadalasang nagiging sintomas po kung meron tayong myoma, kung meron man, ay excessive or abnormal na bleeding, abnormal na menstruation. Pwede rin po siyang mag-cause ng pressure symptoms, masakit sa puson, masakit sa pag-ihi, sa pagdumi, or pwede pong may nakakapa tayong bukol kung malaki na yung myoma. Kadalasan po ang myoma kapag may mga simptomas na ibig sabihin malaki na siya, kailangan na po siyang gamutin. Ang treatment po for myoma pwedeng medical, pwedeng surgical. Meron na po tayo ngayon ng mga gamot na iniinom lang tapos pinapaliit niya yung myoma. Although hindi siya totally nawawala, nagiging small enough siya para manageable siya, para wala na pong sintomas. Pero pag sobrang laki na po ng myoma, kailangan ng operahan. May 2 ways din po para tanggalin. Pwedeng tanggalin yung myoma itself kung accessible naman siya, or if hindi na talaga, sobrang laki na ng myoma or sobrang dami na, tinatanggal na po yung buong matres, lalo na kapag malapit na tayong mag-menopause, pag hindi na po natin gusto pang manganak, since natanggalin na po yung matres, tatanggalin na yung myoma din. Importante para po maiwasan natin na lumala. Kung meron man na myoma, sabi ko nga po minsan walang sintomas kasi ang myoma. Pero para maiwasan na lumala, lumaki siya, umabot sa point na nakaka-experience na tayo ng mga sintomas, dapat po meron tayong regular na check-up aside dun sa regular na pap smear. Maganda rin po meron tayong regular na ultrasound para sa ating mga kababaihan. It's part of women's health na ina-advocate po naming mga obstetrician gynecologist kasi minsan napapabayaan, lalo na pag hindi naman kailangan pumunta sa OB-GYN, hindi po tayo buntis, wala po tayong nararamdaman, nakakalimutan na nating magpa-check. So, yun lamang po. So, when in pain, see a doctor. When in doubt, see a doctor. And
ano ba, yung do yourself breast exam. Yes, very important din po. Breast cancer is very manageable, especially sa mga early stages. So, monthly breast self-check-up is important. Pwede po ba magtanong, Doktor? Opo, sige po. Okay. Myoma po ba is really cancerous or ano po ba siya talaga? Ay, hindi Bukol po. na. Ano Apa. siya, 99% of the time po ang myoma is benign. Pag sinabi pong benign, ibig sabihin hindi siya cancerous. So, less than 1%, pwede po siyang mag-cause. Pero very rare po yun na nakakita tayo ng mga pasyente na merong cancerous na myoma. Pero lumalaki po ba talaga to as in sobrang laki o Opo. papaano? Opo, pwede pong lumaki ang myoma na sobrang laki, pwede pong mabilis ang paglaki niya, lalo na kung maaga po tayong nagkaroon ng myoma kasi ang growth po ng myoma is naapektuhan ng hormones natin. So, every month po, 'di ba, tumataas ang hormones ng babae. So, pag tumataas yung level ng hormones natin, nagiging feeding ground po 'yun para sa myoma. So, nagde-develop siya. Kapag nag-menopause na po tayo, eventually, ang myoma na lumiliit or nawawala. Pero po ito po ay hindi, for example, hindi po siya naagapan. Ito po ba ay nagko-cause ng mga, di ba may term na tayo nagiging komplikado, yung hindi na nakakahinga, nagiging cause din po ba ng death? Dahil po sa mabilis pong maramdaman yung mga sintomas kasi ng paglaki ng myoma. Kung hindi naman po cancerous yung type ng myoma na meron kayo, hindi naman po siya nagli-lead to death. Pero if mamalasin yung type ng myoma is, sabi ko nga po, less than 1% cancerous, yes, it can eventually lead to death. So yun po, yun talaga yung ano pa. Totoo rin po ba lahat ng tao, babae may myoma? Hindi Ano po. po yung myoma? Pwede pong hindi natin alam na meron tayong myoma. Nangyayari po yun, wala tayong nararamdaman. Pero hindi naman po lahat nagkakaroon ng myoma. Okay. Yan, wala akong kasi idea talaga sa myoma. Sabi po Opo. ni dito ni JDM, nakukuha po ba daw ang myoma sa multiple sex partner? Hindi po. Hindi po sexually transmitted disease ang myoma. Ito po ay benign overgrowth ng muscle ng matres, ng uterus. So mali ka, Nani. Sabi mo lahat ng babae may myoma. Mali ka. It's a muscle ng matres. Opo. Pambira. Buti na lang, si Carty dito kasi doktora, pambira. Lagi kasi sinasabi ni Nani, lahat daw may myoma na mamagalang. Ano yung tonsil? Parang tonsillitis na. Hindi po lahat may myoma. Yun. So, muscle siya ng matris natin. Opo, Pero nagiging cause din po ba ito na yung nahihirapan kang huminga pag lumalaki na yung bukol? Opo, pwede po. Lalo na pag hindi natin pinapa-check up, pinapabayaan lang natin, naisip natin, okay lang yan. Kunyari, lumalaki yung puso natin, normal lang yan. Naisip natin, hindi naman siya cause of concern or wala tayong time magpa-check up. Pwede pong mahirapan tayong huminga because of the pressure po. Siyempre, naiipit yung bituka, naiipit yung ibang organ sa loob ng tiyan. So, eventually, pwede pong hirap huminga. Pwede rin po yun. Okay. So ngayon, 'di ba, buti ngayon natutunan ko kasi iniisip ko, naku, lahat pala ng babae may myoma, sabi ni Nani, alang yato si Nani. Di ba narinig mo kahit hindi sabi ni Nani, lahat ng babae may myoma, kaya lang namamaga. Yung pala, it's a muscle sa pampira sa matres. Opo. Ayun. Guys, may tanong pa kayo dyan kay Doktora. Dr. Nani na daw sabi ni Sir Larry. Pero normally po, saan nanggagaling yung myoma, Doktora? I mean, yung cause. Kagaya po ng ibang mga benign na bukol sa katawan, masyado lang pong mataas yung level ng hormones than the normal, kaya po masyadong nagde-develop yung muscle sa isang part ng matres. So, kaya po nagkakaroon ng mga myoma. Okay. So, yun pala nagiging ano. So, talagang internal issue siya. Hindi siya dahil sa kinakain, hindi siya dahil sa kung saan. Opo, hindi po siya naapektuhan ng pagkain, ng activities. Sa hormones siya talaga. Hormones lang po, opo.
Oh. Just in case mo, doktora, di kasi may sinasabi po na may mga bukol na hindi masakit. Yun daw po ay hindi cancer. Pag masakit daw po at nag-move, yun daw po yung cancerous. How true po? Paano ba ma-identify yung cancer at hindi cancer? Hindi naman po. Ang identification po talaga ng cancer is through biopsy. Kailangan po tayong kumagat ng parte nung kung ano mang bukol po yung tutubo sa atin para malaman natin kung cancer siya or hindi. Pero in terms to pain, pwede pong hindi masakit pero pwedeng cancerous pa rin siya. Pwedeng masakit siya pero hindi siya cancerous. So hindi po basihan yung masakit o hindi? Opo, with regards po sa myoma, hindi po yun. Hindi po, sa lahat na po ng klase ng cancer ng bukol. Sabi ko kasi, meron po akong kakilala o kaibigan na lagi ko nilinig sa kanya, hindi rin ako makapag-confirm kasi nga, pag daw ang bukol nag-move, parang gano'n, nag-move, tapos masakit, yun nga daw po may cancer. Ano po ba yung bukol na nag-move tsaka yung bukol na hindi gumagalaw? Kunyari po ang bukol sa ovary. Example na po kapag sinasabing nag-move siya, natin. pag nag-move siya, most likely po hindi siya cancer kasi ibig sabihin hindi siya dumidikit sa mga ibang parte sa loob ng tiyan. Hindi niya kailangan tama yung kaibigan ko. Opo. Hindi niya kailangan kumuha ng blood supply kasi po ang cancer kaya siya tumutubo ng mabilis kasi kumukuha siya ng blood supply sa ibang parte ng katawan. So, kadalasan po kapag movable yung bukol, most likely hindi po siya cancer. Kapag masakit po siya, again, gagamitin ko na po example yung sa ovary ha. Minsan po hindi siya cancer, nagkakaroon lang siya ng complication. Kunyari masyado kasi siyang malaki kaya siya masakit kasi may mga naiipit po siyang mga katabi na organs. Kaya siya masakit. Pero hindi po necessarily basis ang pain para masabi natin, ito mukha siyang cancer. Okay. So, ang magiging palang natin is yung movable at saka yung hindi nag-move. Yan, para sa identification ng cancer at saka hindi cancer. Ito, may kalukuhang tanong dito, doktora, pasensya na. Pasaway itong mga to Sabi ni Dina Capanti, Inday, pakitanong kung nakakatulong ba ang pajama para di lumala ang myoma? Hindi naman po. Hindi po nakaka-affect kung naka-underwear tayo or hindi, kung masikip na ang damit natin or hindi sa paglala ng myoma. Ayan sabi ni doktora, pasaway kayo kasi sinasabi po may isa daw po lagi nakapajama dahil sa myoma. Ayan. Ano pa yung mga tanong niyo dyan? Babasahin ko. Dali. Multiple partners. Apo, yung multiple partners po, limbawa. Hindi rin po. Hindi timers. Opo, kasi kagaya nga po ng sabi ko kanina, hindi po siya sexually transmitted disease, so hindi po nakaka-affect kung marami man tayong partners sa pagtubo ng myoma. Okay. Ito po kay Sir Larry. Pakitanong mo, Ma'am Inday, kung may epekto ang COVID vaccine na isinaksak sa atin, masyadong lumabo ang kaso ng cancer dito sa Pinas mula nabakunahan ng COVID vaccine. Ganun? Cancer po in general? Opo, in general. Opo. Sa ngayon po kasi, di ba po bago pa lang ang COVID vaccine, so wala pa po tayong masyadong studies regarding dun sa correlation ng vaccine and sa cancer. Pero maybe in the future we can tell. Pero sa ngayon, wala pa pong nilalabas na studies with regards to that. Ganun. Pero may nangyari na bang ganun, Sir Larry? Excuse. Nako, may gusto magtanong sa inyo, doktora, umakyat si Nani. Doktora, kailangan ba talaga dito kumalat yung pumutok na myoma? At may nana ba yun, doktora, yung gano'n? Wala po. Ang myoma po, hindi po siya infectious na tinatawag. So, hindi po siya nagpo-produce ng nana or ng pus. Hindi po siya nagko-cause ng abnormal discharge. Usually po, ang nagiging effect niya is excessive bleeding or heavy bleeding. Pero hindi po yung other discharge. Blood Good afternoon. Opo. Day, good afternoon. Good afternoon, doktora. Good afternoon. Good afternoon sa lahat sa baba. Ano ko lang po, i-correct ko lang yung
hindi naman ibig sabihin nagpajama para maprotektahan yung mayoma, hindi yon. Ang purpose nung ginagamit yung pajama dahil ayaw makita yung malaking kuson. Yun lang ang purpose ng pajama. Okay, sorry. Mali ako. Sorry. Okay, mali ako. Akala ko prevention yun. Doc, may tanong dito si DOJ. Dahil lang, Nani, ha? Doc, di ba pag diabetic, karaniwang mayroong fishy, foul, stinky odor? Pwede po, opo. Kapag Fine. uncontrolled Ano ba po yan? ang sugar natin, prone po tayo magkaroon ng fungal infection na tinatawag, lalo na sa vaginal area. So, pwede pong magkaroon ng, foul-smelling odor. Yes, the answer is Kaya yes. pala. Kaya pala dahil certified na. Kaya pala karamihan sa diabetic fungal vaginal infection na malansa. Opo. May ganun pala. Teka, flex ko natin. Hindi ko alam yan. Tingnan mo, ha? May nakikinig diyan. Oo, at least maganda yung tanong, ha? Maganda. Isa pang tanong. Kung hindi pala yung mayoma masakit or hindi pala siya nagkaroon ng nana, so mali pala daw yung identification natin, hindi pala mayoma yung nandyan ngayon, yung existence. Ano pala yan? Ibig sabihin, HIV yan. Dali, nakarating ka na naman ng HIV. Ang layo naman nun. Hindi, kasi nagkaroon ng nana, di ba? Karamihan ng mga ganong klaseng epekto ay mula doon sa Doc, ayan, pasaway ka. Marami po bang klase ng cancer sa buong katawan natin? Opo, marami po. So, possible ang lahat ng katawan natin magkaroon ng cancerous? Pwede po, opo. Kaya po maganda po meron tayong annual na check-up. Kahit wala po tayong nararamdaman para ma-make sure kasi early prevention is always better. Okay. Ayan, ha. So, at least alam nyo, ha. Naku. Maganda yung tanong na yan, ha. Tsaka yung, so, any question? Mga kababaihan dyan. Ano pa ba ako? Parang may tanong pa ako. Ako may tanong. Halimbawa, if you're like flat-chested, so tutubo ba rin ba ang cancer doon? Yes, pwede pa rin po kahit na wala masyadong fat cells or meron man, pwede pa rin magkaroon ng breast cancer. Hindi po basis yung kung gaano kalaki yung breast sa pagkakaroon ng breast cancer. Okay. Pero, doktora, ito po, meron pong kapag po ba, di ba, meron tayong mga pubic hair, no? Opo. Sabi nila, kapag daw madalas na nagsishave yung mga kababaihan, nagiging cause daw po yan ng cancerous o ng cancer? Hindi naman po cancer, pero pwede po siya mag-cause ng infection. Kasi di ba po pag nag-shave tayo or nagwa-wax or nagtitrim, pwede po kasi siyang nagkakaroon ng break in the skin na tinatawag. So, yung natural protection po ng balat, nagkakaroon ng break. So, pwede po magkaroon ng bacterial infection, ng fungal infection. So, possible cause. Pero hindi naman po necessarily cancer. Okay, so ibig sabihin sa magiging balat lang po ang magiging Opo. Uy, ay maayos na tanong naman, wag naman ganun. Pero last question ko. Opo. Last question ko kay doktora, bababa na ako. Opo. Doktora, maliban sa mayoma, ano ba ang ibang dahilan kung bakit namamaga ang isang puso ng tao, ng isang babae? Ayun, yun yung maganda. Namamaga po, ibig sabihin lumalaki? Lumalaki po. Opo. Kasi yung ibig sabihin lumalaki, na hindi normal tingnan. Opo. Marami po kasing pwedeng bukol sa matres maliban sa mayoma. May isa pa po na tinatawag adenomyosis po, para din siyang mayoma, pero ang difference niya, yung buong matres po yung apektado, hindi lang isang area. So, ang adenomyosis po, adenomyosis.
Sige po, Opo. meiosis. So, yung buong matres mismo, lalaki po siya para Adi siyang yun namamaga. umayosin. Opo. Ano din po yun, kagaya po ng myoma, benign din po siya, hindi siya karaniwang cancerous. Tapos, yun nga po, lumalaki yung matres para siyang namamaga. Other causes po is kapag meron pong iba pang bukol, kasi po maliban sa matres, meron tayong ovary, meron pong fallopian tube na pwede rin magkaroon ng bukol. So pag may bukol po doon, pwede rin pong lumaki yung puson ng babae. Isa pa po is cervical. Cervical cancer naman po is part siya ng uterus. Pwede rin siyang mag-cause ng pamamaga na tinatawag. So, marami pong organs kasi dun sa puso ng babae na nagkukos ng paglaki ng puso niya. May cervical pa. Yun, nakita ko siya. Hi, man, shout out. Ito may question Ay, dito. nakawala ba ang myoma kung menopause? Ayun. Opo. Yun nga po, ang parang nutrition ng myoma is yung hormones nating mga babae. So, pag nag-menopause po tayo, bumababa na rin yung hormones natin, hindi na siya regularly tumataas. So, eventually po, lumiliit ang myoma, eventually nawawala po siya. Kasi kasabay po ng pagliit ng matres, pagliit ng ovaryo, nawawala din po yung myoma. Okay. May tanong din po si Appleberry, paano daw po yung lalaki, yung lumalaki yung tiyan sa lalaki, yung mga bukol? Nako, iba naman po ang mga organs na panglalaki na pwedeng mag-cause. Maliban po sa mga reproductive organs na nasa puso. Pwede rin naman po kasi sa bituka na pwedeng mag-cause ng mga bukol. So, cancer sa bituka na po. Opo. Testing. Ano yung mga cancer sa bituka, doktora? Sina natin, guys, para 18. Marami pong cancer, rectal cancer, pwede pong mga sa liver, opo, sa prostate, yung paglaki ng prostate. Kadalasan po, yung iba yung prostate pala, yung prostate po, doktora, ano po ba yung prostate? Part po siya ng reproductive organ ng babae, ng lalaki na yun pwedeng lumaki. Kagaya po ng myoma, pwede siyang benign, pwede rin po siyang cancerous. Colon cancer. Yung colon cancer daw po, sabi ni JJ. Opo, colon cancer din, pwede rin po. Sa liver, pwede rin po. Nakakatakot naman po na. Ang dami naman po ng cancer. Buong katawan natin, pwede magka-cancer. Opo. Wala pa alam. Alam ko lang, ilang part lang ng cancer. Good morning, Eurocinco. Good morning, mga kapupal. May ganun talaga. Ay, guys, may tanong pa tayo kay Doktora. Nako, this is very, ito talaga ang tunay na awareness. Ayan. May mga tanong pa kayo dyan para nabasa natin. Manny, may tanong ka pa? Hindi makukuha sa urine test ang mga cancer sa uterus. Paano po pala matitest yung mga cancer? Paano malalaman? Ano ang purpose ng mga urine test? Sa urine test po, usually ang nade-detect natin doon is infection most of the time. Pero pag meron pong abnormal na results sa urine, that's when we do other tests para makita yung iba pa natin na sinasuspect na condition. Kagaya po ng pag kunyari may nakita tayong dugo sa urine, normally hindi po natin siya nakikita sa ihi. It may suggest na meron pong stones sa daanan ng ihi. So, that's the time na magre-request tayo ng iba pang test. Pag meron po tayo nakitang sugar sa urine, kagaya ng mga diabetic, normally kasi ang sugar hindi dapat nakikita sa urine. So, dun po tayo magre-request ng other tests. So, ang urine test po talaga is hindi talaga siya specific for
cancer. So, depende po sa parte ng katawan na magkakaroon tayo ng mga sintomas o may nakakapangbukol, may nararamdaman. Iba-iba po yung mga test natin para mag-suspect ng cancer. Pero po ang pinaka-final talaga na diagnosis na masasabi natin na mayroong cancer is through tissue biopsy. Yung kukuha tayo ng laman dun sa bukol na tutubo sa katawan and then dun natin malalaman kung cancerous or hindi. Tissue biopsy po ng tao. Ito po kay Reynaldo Gara, yung continuous bleeding sa vagina ng babae. Saan po ba ng may cervical cancer? Sorry, pakiulit po yung tanong. Continuous bleeding Is sa a sign vagina. Asar naman. of Yes, cancer. possible sign po ng cervical cancer yung continuous vaginal bleeding. Kasi po ang cervix o kwelyo ng matres po nasa labas po siya. Kapag nagkaroon siya ng bukol, ang bukol po kasi is very sensitive siya. So, nagagalaw ng konti, nag-bleed siya. So, pwede po siyang sign ng cervical cancer. Tama po yun. Pero kailangan po magpa-check tayo para makita natin. Kasi po ang bleeding, pwede rin pong galing sa loob naman ng matres. Okay. Yung ano po, for example, marami ano po, yung hindi masyadong, yung mga like, nasa mga squatter, yung hygiene nila, hindi po masyadong ano. Meron din po bang effect yun sa mga, yung kalinisan para sa cancer? Poor hygiene. Hindi po necessarily cancer, pero infection po sa uterus, ovaries, sa fallopian tube, sa vagina, because of poor hygiene. Kasi po ang infection sa labas, o ang bacteria doon sa pinaka-labas, sa may vaginal area, pwede po siyang umakyat. Ascending infection po yung tawag natin doon. Pwede siyang pumasok sa loob kapag sobrang lala po ng infection. So hanggang sa loob ng matres, ng fallopian tubes, tsaka ng ovaries, pwede pong magkaroon ng nana. No, nakakatakot naman yung mga nana yan. Ano ba yan? Sabi ni Don't Jay, for- can a man develop breast cancer? If yes, how? Sa lalaki po, very rare ang nakikita namin na cancer. Ang genes po kasi, ang cancer cells kasi normally nasa DNA ng babae. So talagang babae ang kailangan maging Opo. Bakit ganun, Dok? Mas parang mas mahina ang ng mga babae sa lalaki pagdating sa sakit. Ang alin po? Parang mas mahina yung mga hormones, yung mga internal Parang mga immune system, ganun. Opo, kasi hindi naman necessarily mas mahina, pero siguro lang dahil mas maraming pwedeng tubuan ng bukol, yung mga reproductive organs, ganun. Doon po sa kapapasok lang, iulitin ko po na she's a UST graduate and been in practice for 10 years. OB-GYN. Ayan. Hindi na po natin lagay pangalan ni Doktora. Ayan. Pwede rin, Doktora Carmela Cruz Polinag. Ayun, Mag-com ka kasi. Ayan, nahiya. Miss Inday, nahiya. Beauty and brain na nga, nahiya pa. Oo nga, bakit? Pero okay po yan kasi makakatulong yan. Tsaka yung mga talagang may problema, pwede tayo pumunta kay Doktora. Kay Carti D, syempre, through Carti D lang. Ayan. Teka muna, lagay natin ang pangalan ni Doktora para naman Kasi mamaya kasi i-upload ko to. Si-separate ko siya. Ayan. October is the... Ayan. May tanong pa kayo dyan? Nakatakot naman yung doktora, kasi talagang, kadalasan doktora, how long to survive yung mga may cancer? Ito yung magandang tanong. Depende po yan sa kung anong stage po madedetect yung cancer nyo. Siyempre, the earlier the stage 1, stage 2, mas mataas po yung life expectancy. Siyempre, kapag late na natin na-detect, late na tayo nagpa-check up, hindi natin masyadong pinapansin. Usually, nasa late stages po bago tayo magpa-check up.
maliit na lang yung life expectancy. Minsan hindi pa kayang gamutin through surgery or chemotherapy. Minsan too late na. Nakakatawa naman. Sabay gano'n no? Kaya pa dapat mag-ano tayo, hello Ina Mix Vlog, dapat pala talaga aware tayo lagi kung papaano natin ma-detect kung tayo Opo. may sakit na, no? Ako alam ko lang yung sa breast, kasi po sa breast po, lagi sinasabi na kakapain mo yan every morning. So, kinakapa ko yan every morning talaga. Opo, Yung sa tama po yan. Maganda po na after natin ng monthly period, kung tayo po ay nagre-regla pa after ng monthly period, that's the best time na mag-check ng breast kasi hindi siya masyadong masakit, tsaka hindi siya masyadong maraming fat cells. So, mas makakapa natin kung meron mang mga maliliit na bukol. Pero maganda rin po as early as 35 years old, lalo na yung mga higher risk for breast cancer. Kunyari po, meron tayong mga kapamilya na nagkaroon ng breast cancer. Family history is a very strong risk factor for breast cancer kasi kapag meron po tayong mga strong family history of breast cancer, as early as 35 years old, dapat po meron tayong mammogram or breast ultrasound. Part po yan ng regular na check-up natin. Hindi ako naggaganon. Pero how true, doktora, na mas prone ang mga malalaki ang boobs sa mga maliliit ang boobs sa cancer? Hindi naman po, hindi po basis yung yes, o yung density ng breast sa pagtubo ng cancer cells. Kahit na minsan wala tayo masyadong fats, pwede pa rin magkaroon. Okay. Pero yung bra po, malaki po ba talaga ang cause nito sa cancer? Lalo yung mga natutulog na nakabra na hindi daw nakakasingaw yung ano nila. How true po? Hindi rin po. Although yung bra kasi can cause parang ano tawag doon? Trauma doon sa breast tissues, ganyan. So, pwede siyang magkaroon ng mga bukol, abnormal na bukol, not necessarily cancer, pero pwede siyang mag-cause ng trauma. Lalo na yung mga may underwire na bra, yung mga Opo, yung mga nasabi nilang yun. May tatanong ka ba, Kikay, at nagmamadali ka umakyat? Wait lang. Bababa. So what's the ideal count of years para magpa-pap smear and magpa-mammogram? Pap smear po is as early as the time of the first sexual intercourse, or kung wala man pong sexual intercourse by the age of 18, pwede na po tayong magpa-pap smear. Pap smear is usually done every 3 years unless sabihin po ng doktor ninyo na merong abnormal findings sa pap smear ninyo. Kailangan mas frequent than 3 years. Gagawin po natin every year or every 2 years. Pero yun nga po, kagaya na sabi ko, kung earlier than 18, meron na tayong sexual intercourse, kailangan meron na din pong regular pap smear. Kasi ang tinitignan po sa pap smear is cervical cancer. Ang cervical cancer po is caused by human papilloma virus, which is sexually transmitted. So related po siya sa sexual history ng babae. Ang mammogram, ang breast cancer naman po, on the other hand, through mammogram and also as early as 35 years old, if you have a strong family history, or maybe as late as 40 years old if you have a strong family, if you don't have a family history. Usually po, ang mammogram tsaka breast ultrasound is done every 5 years. Unless, again, may makikita pong abnormal na findings doon po sa mga test ninyo. So, mas frequent po papagawa ng doktor niyo. Okay. Ayan mga babae dapat lalo tayo maging aware. Dapat po kilala natin yung katawan natin para alam natin kapag mayroon tayong abnormal na naramdaman, ipapacheck na natin agad. Yun. Naku, paano ba malalaman? Lalo na ako, paano ko kaya malalaman? Pambihira. Ayan. May tanong ka? May tanong? Kicks? Hoy, Kicks, nandiyan ka na sa ano? May tanong ka? May tanong?
Diyan na ba ako? Nagko-comment pa ako sa baba. Hello. Excuse po. Hello, Doktora. Si Doktora Ponggay po ba ito? Hindi Hindi. po. Ayan. Ano na nga po pangalan ni Doktora Miss Carty D? Denise Carmela Polinag. Ay, Doktora, magandang umaga po from Sweden. Carmela. Hello Ayan. po. Kausap ko kasi yung aking mahal kaya nawala po ako. At nagpadala ko, tinambakan ko ng picture si Sis Inday. Ayan. Okay. O sige mo na. Doktora Tanong mo na Ponggay. ka. Ayan. Si Doktora. Oh, di ba, Doktora, at tatanong ko po, di ba, kasi kanina po naputol ako di ba, hygienic po yung natutulog ka ng naked, nang wala kang panty, wala kang bra. Kasi yun ang sabi sa akin ng OB-GYN ko, para makahinga daw yung ating, alam niyo na, yung ating kepyas, yung para makahinga. So, napakaganda daw po nun sa katawan pag natutulog na nakahubad. Magandang practice din po yun kasi nga po, hindi nagmo-moist yung sa may vaginal area pag naka-underwear kasi tayo pwedeng matrap yung moisture. So, pwedeng Yun. infection. So, kung pwede naman tanggalin yung underwear, magandang practice din naman po. Oh, Pati yung pagtatanggal ng bra before matulog para less trauma sa breast. Maganda rin. diba? Ako hindi ako nagbabro. O, kaya kayong mga kababaihan, gayahin nyo na ako. Gayahin nyo na kami ni Sis Inday, matulog ng walang panty at walang bra. Walang bra. Tama. O, totoo po yan. Kausap ko kanina yung boyfriend ko, sabi ko, tulog ako walang bra. Alam nyo po, Doktora, thank you po for sharing. Teka, tatayo lang ako ng konti. Obigaini, patay ko lang yung tanong ni Obigaini, hindi ko na makita eh. Oh, maraming salamat po for sharing this With us. very informative information at talagang na-educate naman po kami sa lahat ng mga sinasabi niyo po dito at syempre lalo na po sa mga kababaihan, no? Yung awareness natin sa katawan, Opo. 'di ba? Eh, masama ba magpakita ng cleavage, Doktora? Wala Hindi, pong bawal. Pakitay ko na lang yung tanong mo, hindi ko na makita. Sa daming message, shout out, kapatid na Tessa Vargas. Hello, Sis Tessa Vargas. Ayan. Pakitay, DOJ, ilagay mo dyan uli yung tanong mo. Kasi kanina nabasa na yun nabasa ko na yun, yung sa diabetic. Sinagot na ni Doktora yun. Ano uli yung tanong mo, hindi ko na makita. DOJ. Sabi niya, Kikay, pakibasa comment ko para kay Doc, dedicated yun kay Puganting Diabetic, pakiread. Oo nga pala, may tatanong ako about myoma. Ayan. Okay. Doktora, pwede ba? Ayan. Hindi, with regards to myoma and polycystic, Opo. di ba? Ano po, kasi ako po dati, meron po akong polycystic. I was diagnosed with polycystic. Pero that was in, nag-accumulate po yun, start ng year ng, I think 2011, no? And then, so I've been suffering for that for a year until late 2012. No? Nasa Singapore po ako nun. Kasi hindi naman ako, wala akong partner at that time. I'm not sexually active. Tapos single mom ako. And usually, karaniwan nung mga naging work ko, I was in Singapore, parati ako nakatayo. And before that, grabe yung training namin sa military, no? So, dun ko na-develop. And then, sabi nga sa akin, overweight ako yung aking OB, nasa Chinese. Ayan. Ayan. So, na-cure po yun after na I gave birth na dun sa bunso ko. And nawala yung polycystic ko. Now, ang tanong ko, Doktora, yung myoma po ba, pagka hindi naagapan, gaano siya kalala? At 'di ba pagka lumalabas na yung sinasabi na pumutok na yung nana, 'di ba? Talagang totoo po bang totoong malansa yun, 'di ba, Doktora? Hindi po nagko-cause ng nana ang myoma. So, hindi po siya pwedeng maging malansa na tinatawag. Pwede siyang maging malansa because of the excessive bleeding kapag po yun. heavy ang menstruation or frequent ang menstruation, yun pwede po. Pero not because of infection or yung mga nana.
Aha. So, tanong nyo naman po kung gaano siya kalala. Depende rin po sa kung gaano kabilis lumaki yung myoma nyo. Meron po kasing iba na mabagal lumaki yung myoma. Meron oo. ibang sobrang bilis lumaki. Pag mabilis po kasi siyang lumaki, sobrang heavy na yung bleeding or sobrang laki na po ng puso ninyo, mararamdaman nyo Yun. tapos magiging masakit na siya kasi nga naiipit po yung pantog or naiipit yung bituka sa likod. So, yun po yung Aha. pinakamalalang picture niya. So, pag ibig sabihin pala po, doktora, pagka, halimbawa ako, plus size ako no? So, syempre, kung may myoma ako, hindi halata po sa akin kasi, syempre, nauuna yung mga bilbil ko. Di ba? Opo. Nauuna yung mga bilbil ko. Pero para po sa isang skinny type na type of person, let's Opo. say, ang weight niya siguro, siguro mga 4, tama ba? Ako mga sabihin kong mga 55 kilos. Opo. Mga ganon. Yung balingkinitan po Payat na body build. Tapos, di ba, makikita nyo na Lalaki yung biglang puso. lumaki yung puso niya. Sa Opo. ibig sabihin, malala na po pala yun. Pwede po, opo. Meron nga kami mga pasyente, sinasabi nila, nagda-diet na sila pero malaki pa rin yung puso nila, not knowing na malaki na pala yung matres Oo. nila. Pero bakit, doktora, mayroon po, kasi ang nakikita ko po meron ako mga naging mga naging auntie na may mga edad na Opo. nagkaroon sila ng myoma and then nagkakaroon po sila ng discharge. Ayun yung kaya ko sinasabing malansa. Is it because of the fluid na lumalabas yun nga sabi niyo po yung excessive bleeding, ano? Opo. Pwede po, opo, kasi nga po, pag malaki yung myoma, irregular yung anatomy sa loob ng matres, so irregular po yung bleeding, kaya nagkakaroon po ng mga discharge. Ayun. Tapos pag may myoma, wala na ring sexual activities po yun, di ba, doktora? Hindi naman po. Hindi po siya hindrance. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Hindi siya nakakasagabal sa sexual activity. Diyan sa, na yan, sexual activity. How true po, pagka daw po ang babae ay hindi na nagagamit, nagiging cause din daw cancer, uterus cancer. Sabi nila may mga narinig ko. Hindi naman po. Pero po, kapag hindi nagkaroon ng anak, never pong nabuntis, yun. mataas po ang chance for endometrial cancer. Cancer po yun sa loob ng matres. Tulad ng lola ko, namatay yung lola ko kasi nga matandang dalaga because of that. Yun nga, yung karaniwan yun, di ba nasabi ko po ito minsan sa live ni Sis Inday, na karaniwan nagkakaroon ng myoma, yung mga madre, yung mga walang sexual activity, yung mga matandang dalaga. Hindi po ba? Sa myoma, hindi po. Pero yung mga yung cancer sa endometrium or cancer sa ovary, yun, yung mga hindi po nagbubuntis. Cancer sa matres, hindi nagbubuntis. Cancer sa matres. Opo. Yun po daw pagka gano'n na may diabetic ka, tapos may myoma, o may diabetes ka, mapanghi daw po ba talaga ang ihi? Opo, pwede po because DOJ. prone po kasi sa infection ang mga diabetic kapag hindi po kontrolado ang sugar. So talagang marami palang komplikasyon ang diabetes? Opo, kasi parang nutrition din ng bacteria yung mataas ang sugar. So, nagkakaroon ng bacterial overgrowth kaya prone to infection. Nagiging mas mapanghi ang ihi, mas maamoy ang mga discharge. Ayun. So yan ang number 1 ang mga diabetic patient. Yan number 1, mapanghi ang ihi, mabaho yung discharge, at saka dahil sa Saka parating pinagpapawisan, di ba? Grabe yung pawis. Natanong ko na. Papaluin kita sa pet. Pag di ko kayo nakita yung tanong nyo, pwede uli-ulitin nyo lang para mabasa ko. Sulat nyo na lang. Miss Inday, Miss Kikay, she has only 3 more minutes. 3 more minutes. Only 3 more minutes, guys. Oo. Thank you po. Naku, thank Doc, you. nice meeting niyo po. Salamat po. Opo, kayo din po. Ayan. Inulit ni AI. Pag daw po ba yung at lumalaki ang puson? Yun na yun kanina. Sa myoma, opo, pwede pong lumaki ang puson. Yun. Wala na 3 minutes. Maraming salamat, Miss Carty D. Ko to, tapos i-upload ko para ilalagay ko tong October, Salamat
Sa inyong Ma'am. lahat, reminder po ulit, kailangan po meron tayong regular na check-up pag may naramdaman na hindi normal or pakiramdam natin hindi kakaiba siya than the usual natin na nararamdaman. Kailangan po magpa-check up agad because early prevention is always better than cure. Oh, Salamat merong po sa inyong comment lahat. si Salamat. DOJ, oh. Ayan, Maraming ihabol. Doktora. Maraming salamat po, Doktora. Opo. Ayan, ako, God bless you po for Okay, giving thank us. you po. Good night po sa lahat. Good Okay, night. good night. Thank you. Ayan, ihabol ko lang. Congrats pala, Miss Kike. Congratulations pala. Ay, thank you po, thank you po. Ayan, habol ko lang po, sabi ni DOJ, baka magalit sa akin si DOJ. Doc, yung diabetic na stress dahil sa sobrang pangbabalahura, para kumita lang para sa SOCMED, Doktora, di na ba nakakapag-trigger ng injection, cancer at paglala ng pagtaas ng sugar blood? Ako nasasagot dyan. Nagot ka nga ni Doktora eh. Ang stress Oo. po kasi is pwedeng mag-cause ng pag-shoot up ng Yun. yung stress hormones. Kaya Yun. possible po yun. Diba? Ah, Bakit si Bess hindi umaakyat? Si Doc Mark. Bagay, Ano ba- Terasic naman to eh. Yuki, ano naman tanong mo? I-type mo ulit. Dalian nyo. Tapos na. Mag-type kayo ng mabilis dyan at babasahin ko ng mabilis. Ah, Dahil hindi ko makita yung kay Yuki. Ba't daw hindi tinatanong? Eh, di ko ka nababasa sa dami. Oh. Ang kukulit ko teka, kasi. ini-scroll down ko. Saan banda yun? Nagtanong si Yuki. Kanina pa kasi, Miss Inday, kanina pa kasi talaga gusto umakyat maaga pa. Kaya lang parang wrong timing naman kasi very expressive ka dun sa moment mo kanina. Gina ka. Di naman. Parang na-high blood lang ako doon sa pagiging ipokrita kasi nung pinapakinggan ko. Parang boom! Napaka-ipokrita kaya go, go, go. At saka, kasi naman talaga, Doktora, isipin nyo naman, ngayon, tignan nyo ang thumbnail nila, ang susuko, ang topic nila. Ano ba kinalaman ng susuko sa mga pambabalahura nila? Puso at mayoma. Ayan. Naku, maraming salamat. Ayan, ako pagdating Thank si you po. Doktora at saka si Miss Carty D. Anytime, Miss Carty D, basta mag-message ka lang dyan. Kahit nasa Infection. kahit ano. Welcome. Okay. Thank you. Salamat po, Doktora. Thank you. Si DOJ, pinapagalitan ako. Sorry naman. Infection, ikay,